So kung parehas po ng Bible tayo na Tagalog, magandang balita, ganito po, nasa page 466. 466. Nandyan na po ba tayo sa passage? Amen. So basahin ko po muna po verses 1 to 14. Nabalitaan ni Sanballat, Tobias at ni Gesem na taga-Arabia, pati ng naming mga kaaway na naitayo ko na ang pader at wala na itong butas, bagaman hindi ko pa nailalagay ang mga pinto nito. Inanyayaan ako ni Sanballat at Gesem na makipag-usap sa kanila sa isang nayon sa kapatagan ng Uno. Alam kong may masama silang balak sa akin. Kaya nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga ang aking ginagawa rito kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. 4 na beses nila akong inanyayahan at 4 na beses ko rin silang tinanggihan. Sa ikalimang pagkakataon na inanyayahan akong muli ni Sanballat sa pamagitan ng isang bukas na liham na ganito ang mensahe. Balitang balita sa iba't ibang bansa at pinapatunayan ni Gesem na ikaw at ang mga Hudyo ay nagbabalak maghimagsik kaya itinatayo mong muli ang pader. May balita pang gusto mong maging hari. Sinasabi pang may mga propeta kang inutusan upang ipahayag sa Jerusalem na ikaw na ang hari ng Huda. Tiyak na alam na ito ng hari, kaya pumarito ka agad at pag-usapan natin ang bagay na ito. Ito naman ang sagot ko, walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Gawa-gawa mo lamang ang mga iyan. Tinatakot nila kami upang itigil ang gawain. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. Minsan ay dinalaw ko si Simaya na anak ni Delias at ako ni Mehetabel sapagkat hindi siya makaalis sa kanyang bahay. Sinabi niya sa akin, halika, pumunta tayo doon sa templo, sa tahanan ng Diyos at doon ka magtago sapagkat anumang oras ngayong gabi ay papatayin ka nila. Ngunit sumagot ako, hindi ako ang lalaking tumatakbo o nagtatago. Akala mo ba ay magtatago ako sa templo para iligtas ang aking sarili? Hindi ko gagawin iyon. Nakapag-isip-isip kong hindi sinubo ng Diyos si Simaya. Binayaran lamang siya ni Sanballat at Tobias upang ako bigyan niya ng babala. Sinuhulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala. Sa ganoong paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahihiyan. Nanalangin ako, O Diyos, parusahan po ninyo sina Tobias at Sanballat sa ginawa nila sa akin. Gayon din po ang gawin ninyo kay Noadias, ang babae propeta at iba pang mga propeta na nagtatangkang takutin ako. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, isa pong kagalakan na mananatili sa iyong presensya, isa pong kagalakan na kasama namin ang iyong presensya ngayong umaga. At salamat po sa magandang panahon na kung saan maaari namin gamitin ito, panahon na ito, i-take advantage upang makinig sa iyong salita, upang papurihan ka, Panginoon, sa pamagitan po ng pagbibigay ng aming tenga at puso upang pakinggan ang iyong salita. Hinihiling po namin ang iyong banal na Espiritu na mangusap po sa amin at bigyan mo kami ng kaliwanagan. Gabayan mo po kami sa oras na ito. Salamat po, O Diyos, nakasama namin ang iyong banal na Espiritu, nakikilos sa kalagitnaan namin, at hindi lang po kami bibigyan ng karunungan, kundi, Panginoon, tutulungan mo kami ng aming pamumuhay ay naayon sa iyong kalooban. Bless our time, God, in Jesus' name, amen. So, the message for this morning, based on Nehemiah chapter 6, ay deception and distraction, because ito po yung nangyari dito sa chapter 6. Yung mga kaaway ng Israel ay they're trying to deceive Nehemiah para matigil ang gawain, and they distracting Nehemiah sa kanyang pag-aayos ng walls ng mga sira sa Jerusalem. So under the leadership of Nehemiah, so tinayo nila ang Jerusalem, inayos nila ang Jerusalem, and almost complete na po ang Jerusalem. Pero mayroong mga problema na dumating sa pag-ayos nila sa mga sira sa Jerusalem. And that's what happened kapag tayo nagpapagamit sa Diyos, kapag nandiyan tayo sa kalooban ng Diyos. You know, may mga obstacles, may mga hindrances, may mga problems, may mga pressure na darating para ilayo tayo sa Panginoon, para mag-give up tayo, para lumabas tayo sa kalooban ng Diyos. So chapter 5, may conflict from within. Naalala niyo po last week na kung saan ang mga those who have, ang mga may pera, they are taking advantage sa mga wala. So
they ask those who don't have na ibenta ang kanilang mga properties para makabayad sila ng buwis, para makakain sila kasi mayroong famine. And we look at the cause of the problem kasi ang pag-explode ng population and ang famine dumating sa lugar na ito. And so, yun yung ginawa ng mga may kaya na ibenta mga properties para makakain sila at makabayad ng buwis. And that's one of the problem kung bakit mayroong kahirapan is because kailangan nilang magbayad ng buwis. Malaking buwis ang kailangan nilang bayaran. So, hanggang sa dumating sa punto na binibigay na nila ang kanilang mga anak para maging alipins ng mga may kaya, may pera. So, napansin dito na yung mga hindi ito tama. Pinalala sa kanila tayo naging alipin dati sa Babylonia. Pinalaya tayo, binigyan tayo ng favor ng Diyos. At ngayon ginagawa niyong alipin ang bawat isa. And so, challenge niya ang kanyang kapwa mga Hudyo, kapwa Israelita na ihinto nyo ang bagay na itong ginagawa nyo, hindi ito tama, hindi ito kalugod-lugod sa Diyos. So, huwag nyong patungan ng interest ang inyong kapatid. Kasi mas lalong nababaon sila sa utang. So that's the conflict from within. So, ngayon sa chapter 6 ay yung conflict sa labas. Mula sa labas, ititira paloob. Yun po mahirap pag sa labas. You know, sometimes, iniisip natin na mababago natin ang mga tao sa labas. Nagkakamali po tayo. The only person that can change them is only Jesus Christ. Kung iniisip natin na mababago natin ang isang tao, baling-mali po tayo. The only person na makapagbabago sa buhay niya ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya importante po ang mga bagay na makikita natin dito sa chapter 6 kung paano natin naharapin ang pressures at mga problema upang hindi tayo ma-deceive. The enemy is always trying na tayo po ay ma-deceive at ma-distract, lumabas tayo sa kalooban ng Diyos. So, ang tactic ng kanilang pag-atake kay Nehemiah ay sa pamagitan po ng mga salita. Bumabato sila ng mga accusations, mga walang katotohanan na mga paratang. Now, tatlong tao ang binanggit po dito na umaatake kay Nehemiah habang si Nehemiah ay nangunguna sa pag-aayos ng mga sira sa Jerusalem. Ang unang binanggit dito ay si Sanballat. In order for us to understand kung ano ang nangyayari dito, kailangan natin na tingnan na yung background ni Sanballat. Si Sanballat ay isang Horonita, isa siyang Horonite, at nagmula siya po sa town sa sinaunang panahon na tinatawag na Moab. At ang Moab po ay nasa east ng Dead Sea na ngayon ang tinatawag na ngayon sa modern day ay Jordan. And so it makes sense po kung bakit inaatake niya si Nehemiah at ang mga Hudyo. Alam po natin na it makes sense na po dahil ang mga Moabites ay mga dati ng mga enemies ng mga Hudyo, mga Israelita. And it tells us na dito sa Nehemiah, Book of Nehemiah, na si Sanballat ay isang opisyal ng Persia. Siya po ay opisyal because siya ay governor ng whole region, sa isang whole region, sa part ng under ng Persia na tinatawag na Samaria, which is north of Israel. Now, let's go sa pangalawang person na umatake kay Nehemiah, si Tobiah. Si Tobiah po ay isang opisyal ng Persia at isa siyang Ammonita. Nanggaling siya sa lahi ni Ammon. At ang Ammon ay nasa east ng Jordan. At ang mga Ammonites ay mga dati ding kalaban ng mga Israelita. Now, interesting na makikita natin dito sa verse 18 na sinabi dito na nag-asawa siya ng isang Hudyong babae. Nagkaroon ng mixed marriages and equally yoked. So the Bible tells us, do not be equally yoked with the unbelievers. Huwag kang equally yoked, kumbaga makipag-associate, isa sa mga unbelievers. Hindi mo maaaring sabihin na, Lord, gagawin ko siyang Kristiyano. It will be 50-50 sa pagsunod mo na sa Panginoon. So, now, ito po ang nangyari dito. So, nakaasawa si Tobiah ng isang babaeng Hudyo. And ang iyang father-in-law ay isang prophet sa temple at nagkaanak si Tobiah sa babaeng Hudyo na ito. Now, sa pangatlong person na umatake kay Nehemiah, si Gesem, siya po isang Arab. At sa muli po, ini-intimidate nila si Nehemiah dito sa ginagawa nila pag-aayos sa mga sira sa Jerusalem sa pamagitan po ng pagbabato ng mga salita. Tingnan niyo po sa verse 2, ang kanilang mga disruption o intimidation na ginagawa nila kay
Nehemiah, sa katapusan ng verse 2, alam kong may masama silang balak sa akin. So, sa English translation, sinabi doon yung word harm. They're trying to harm me. So, they made a plan po para to harm Nehemiah, para mahinto ang gawain ng Diyos. Now, in verse 9, pansinin niyo po sa verse 9, sinabi nito, tinatakot nila kami. So, ang pangalawang pamamaraan nila sa pamagitan ng pagbabato ng mga words na walang katotohanan ng mga salita ay para matakot si Nehemiah. So of course, kapag natakot na si Nehemiah, ay ma-stop na ang gawain ng Diyos. So magpo-focus na siya sa binabatong salita sa kanya. Now, verse 13, ito pa yung pamamaraan nila. Sa verse 13, sinuulan lamang nila siya upang takutin ako at itulak sa pagkakasala sa ganoong paraan, masisira nila ang aking pangalan at ilagay ako sa kahiyan. So, para mapaudan si Nehemiah, the people will question his leadership. Adoy, ini nga among leader ng tinago ngayon sa templo. And makita natin niyan, kaya no, waray sumugot si Nehemiah na magtago sa templo. Because, sabihin ko na po sa inyo, it is against violation po sa salita ng Diyos. Dahil po, ang maaari lamang na manguna o pumasok dito ay ang saserdote, ang priest, at hindi po maaaring pumasok si Nehemiah. Now, let's go sa point po na makikita natin dito sa Nehemiah chapter 6. So, may mga tao na sasalungat sa atin, and spiritually speaking, ang kaaway po, ang demonyo, si Satanas, the enemy is trying to distract us. The enemy is trying na i-deceive tayo. Malim lang tayo para lumabas tayo sa kalooban ng Diyos. Marami siyang paraan. And remember, always remember, kapag hindi siya nagwagi sa isang method, hindi siya basta-basta mag-give up, mag-iisip siya ng bagong praktika para ma-deceive niya ang isang Kristiyano, ang anak ng Diyos, para ma-distract niya sa pagsunod sa Panginoon. So, again, the title of the message this morning is Deception and Distraction. And that's what the enemy is always trying to do sa ating mga sumusunod sa Panginoon. Amen? Yan pong ginagawa palagi ng kaaway. So, remember na ang kaaway ay palagi siyang gumagawa ng paraan to distract us and to deceive us. So as the work on the wall neared completion na po, so ang opposition po ay mas lalong nag-intensified. So now, ang ating tanong po, based sa binasa natin sa Nehemiah chapter 6, ay kasi gusto natin pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos ay hindi po karunungan, kundi paano natin ma-apply ito sa ating araw-araw na buhay. Amen? Kasi ang salita ng Diyos ay nagbibigay gabay kung paano tayo mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So, now the question is, anong gagawin natin para hindi tayo ma-deceive at ma-distract ng kaaway? Because, tandaan po natin, the enemy is always trying to distract us, to deceive us, para lumabas tayo sa kalooban ng Diyos. Number 1 po is know your priorities. Okay? Number 1, know your priorities. Now, sa muli, sa verses 1 to 4, binasa po natin kanina, nais ko pong i-summarize, ipalala muli po sa inyo. So, si Sanballat, Tobiah at Gesem ay gumagawa ng paraan talaga para ma-destroy si Nehemiah. And so, gumawa sila ng plano na para ma-distract, para mahinto ang gawain ng Diyos. And so, nang marinig nila, tingnan nyo po, nang marinig nila verse 1 na naitayok na ang pader at wala na itong butas, though hindi pa nalalagay ang mga pinto nito. So, what they did, tingnan nyo po, inanyayahan nila si Nehemiah. So, nagpadala sila ng imbitasyon kay Nehemiah na makipagkita sa kanila sa tinatawag na, sa kapatagan na tinatawag na uno. Okay, hindi po dos. Uno. Sa kapatagan ng uno. About 25 miles ng northeast of Jerusalem. So, sabi ni Nehemiah, no. Kaya, basta ang enemy po, huwag kayong yes ng yes sa kaaway. Huwag kayong palagi na nasugot na permi sa invitation sa kaaway. Di, baka dididi. Imuhay ni, imunta ni. Okay lang mag-no, basta sa kaaway. Amen? Basta kay Satanas. So, Nehemiah turned down the invitation. Sabi niya, no, kasi may priority ako. Nakita niyo po, tingnan niyo po sa verse 3. Kaya nagpadala ako ng mga sugo para sabihin sa kanila, mahalaga. Ano yung priority ni Nehemiah? Tingnan niyo po, mahalaga ang aking ginagawa rito. Kaya hindi ako makakapunta riyan. Hindi ko maaaring ipatigil ang trabaho rito para makipagkita lamang sa inyo. So, nakita niyo po kung ano ang priority ni Nehemiah? Ang pag-ayos ng sira sa Jerusalem, ito yung pinapagawa sa akin ng Diyos. Ito ang kalooban ng Diyos. And
na nakita din ni Nehemiah, as we read further, na napagtanto ni Nehemiah na taktika lamang ito ng kaaway para linlangin siya, para lumabas siya ng Jerusalem. Pag lumabas na ng Jerusalem, do you think safety pa siya? Nasa labas na siya, nasa kamay na siya ng mga kaaway. So, ngayon na nasa labas na siya, kung sumugot siya, gumawa siya sa Jerusalem, then mahuhulog siya sa trap ng kaaway. So, perhaps napapatayin siya, kaya binigyan siya ng imbitasyon na lumabas sa Jerusalem at makipagkita sa kanila sa kapatagandang uno. And binigyan din ni Nehemiah, ayoko, dahil ang priority ko ay tapusin ang gawain ng Diyos. Tapusin ang wall. Hindi niya pinahintulutan ng anumang walang halagang mga pagtitipon, unnecessary meeting sa kaaway para i-distract siya sa pinapagawa siya sa kanya ng Diyos. May I remind you mga kapatid about priority? Maalam ko po, alam niyo to. Ano bang priority ng Kristiyano? Naalala niyo po sabi ni Jesus Christ? Kung anong priority ng Kristiyano? Matthew chapter 6 verse 33. Seek ye first. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan po ang pinaka-chief priority ng isang Kristiyano. Ang kaharian ng Diyos. Ang Diyos palagi bago ang ating sarili. Ang kalooban palagi ng Diyos bago ang anumang mga bagay. Palaging siya ang priority, ang una sa ating buhay. And all these things shall be added unto you. Kapag inuna po natin na all these things, kaya nga po, we are frightened, we are worried, takot tayo, natatakot because mas inuuna natin, nandun tayo sa mga maling bagay na dapat sana ang nasa tamang lugar tayo ay nasa presensya ng Diyos. Inuunang kaharian ng Diyos. Si God ang priority ng ating buhay. So, anything that pulls you away sa priority na iyan, ibig sabihin, ikaw po ay nalilinlang ng kaaway at nagpapahulog ka, pinapahintulutan mo ang sarili na mahulog sa bitag ng kaaway. So to get distracted sa ibang mga bagay ay, again, ito po ay pag-yield. Pag-say, yes, okay, sa trap ng kaaway. Maling-mali po na you say no to God and yes to the enemy. Mali po yung palagi. Palagi po na ang answer natin, no to the enemy, no to the trap of the enemy. Hindi po tayo nag-agree sa kaaway, kundi sumasang-ayon palagi tayo sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos. Amen? So there are many things po, nais ko pong ipalala, maraming mga bagay na inilalayo tayo sa Diyos para makapag-focus tayo sa Kanya. Marami, alam niyo po yan, sa aking sarili, maraming mga bagay na inilalayo ako sa dapat na priority ang Diyos. Sa mga teenager, maraming mga bagay na ginagamit ng kaaway para hindi si God ang maging priority ng iyong buhay. Huwag kang magpalinlang. And when we give our heart sa mga bagay na ito, alam niyo po, ang katapusan na mangyayari, nung nagagawa mo na mga bagay na hindi dapat mong ginagawa at nasa maling lugar ka na hindi dapat nandiyan ka sa lugar na yan. At hindi mo na ginagawa kung ano ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Let me give you some examples, practical na application. Now, it's like, sometimes, ito rin ay nangyayari sa akin and for sure na ito ay nangyayari din sa inyo. Minsan, pipili ka, pagising mo sa umaga, cellphone o Bible. Ano nang kukunin mo kaagad? Seek first the kingdom of God. Priority si God. Anong mauna? And dyan sa area niya nagsasalita ang Diyos. Dahil imbis na Bible ang unang hahawakan natin para mangusap ang Diyos, Facebook, cellphone ang unang nasa kamay natin. Okay, let me give you another example about sa priority dapat or sa dapat na si God ang number one sa buhay mo. Minsan, when it comes to fellowship, minsan may barkada ka, imbitahan ka. For example ngayon, practical po tayo and let's make it sa realidad ng ating buhay. Like, sabihin sa'yo, punta tayo ngayon sa Kalbayog Patronya na, Madamo Kiriton, pero alam niyo mga simba. Amen? So nga sa maling priority ang pinipili mo sa buhay mo. Adi, ano mo mga kabugtuan, bless sa presensya sa Ginoo. And now, ato ka dito, na-entertain ang imo flesh.
sa mga kiriton. Wrong priority. Amen? So, or maybe, nasa barkada ka, and then may fellowship sa simbahan. Mga youth fellowship, or mga fellowship na makakatulong sa pagparigon sa imong relasyon sa Ginoo, but adto ka sa mali nga mga tao, ang imong kaupod mali nga lugar, which is a waste of time sa imong kinabuhi, and you are being deceived and distracted. So, nakita niyo po, have you considered kung anong mga bagay na inilalayo tayo sa kalooban ng Diyos, ang nakapagdi-distract sa atin para ilayo tayo, mga banta. Nawa makita po natin para makapagbantay kita sa banta ng kaaway. Ito yung mga banta na maaaring ilayo tayo sa kalooban ng Diyos, sa tamang priority na dapat sa mga bagay na nakalulugod sa Diyos. Amen? Pangalawang bagay po, in order for us na hindi mahulog po sa distraction at ma-deceive, alam niyo po, dapat ang first move na ginagawa natin ay prayer, pananalangin. Sa verses 5 to 9, so they failed na sa kanilang efforts po na to destroy Nehemiah sa unang taktika nila through invitation. So, according sa verse 5, basahin ko po muli sa verse 5, sa ikalimang pagkakataon, ay nangyayaan akong muli ng isang bayan sa pamagitan ng isang bukas na liham na ganito. So, 5 times na binigay ang invitation, makulit talagang kaaway. Isn't it? Na palagi tayong kinukulit ng kaaway para tayo po ay lumabas sa kalooban ng Diyos. So, Sanballat sent Nehemiah na open letter po, na dito sa sulat na ito, nakasaad dito sa sulat na ito, na balita na si Nehemiah, pinaratangan siya si Nehemiah ang purpose kung bakit niya tinatayo ang bull and Jerusalem ay para gawin niya ang kanyang sarili, nilagay sa posisyon ng pagiging hari ng Juda at mag-rebuild po sa pamumuno ni Artaxerxes, which is this time ang Persian Empire po ang nag-reign sa buong mundo. So, si Sanballat ay nagbigay ng threat or para takutin si Nehemiah sa pamagitan ng false report. And sabi niya, unless na makikipagkita ka sa akin, pag-usapan natin ito para hindi ko i-report doon sa hari ang patungkol sa nababalitang ito sa iyo. So, sabi, ang reply ni Nehemiah, tingnan niyo po, sa verse 8, sabi niya, walang katotohanan ang mga pinagsasabi mo. Gawa-gawa mo lang ang mga iyan. And so, yung first move na ginawa niya, natanggap niya itong false accusation, na hindi niya hinarap kaagad yung kaaway niya, yung nagparatang sa katayo, ha? Iulak din, ginihimo-himuan. Hindi, wala. It was just a messenger. Sinabi sa messenger na gawa-gawa mo lang yan, pero ang kanyang move na ginawa in order to deal this opposition ay ang pananalangin. Tingnan niyo po sa verse 9. Nanalangin ako, O Diyos, palakasin po ninyo ako. So, maikling panalangin. It doesn't need to be a long prayer. Mapapansin po natin na just a short prayer ang needs lang niya. Kung anong pinakakailangan niya. Anong pinakakailangan niya sa trials nito, sa opposition na ito, sa problema nito, sa pressure na ito? Strength, kalakasan mula sa Panginoon. Dahil kapag siya'y nanghina, anong mangyayari? Mag-give up na siya. At yan po din ang kailangan natin in times of problems and pressures. Nahingin natin sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng kalakasan na malampasan ko itong problema, mga pressure sa buhay na kinakaharap ko. We need strength, mga kapatid, sa mga problema at pressure na maaaring makapagpahina sa atin. And so, we ask God na tulungan tayo na ma-overcome. We need strength na ma-overcome ang mga pressures, problems, at hindi po tayo mag-give up. So, that's what we need kapag panahon ng problema at pressure. We need strength. Kasi mangyayari talaga, nadadaan tayo sa mga problema, pressure. Pero hindi sinabi ni Nehemiah, Lord, tanggalin mo ang problema na ito, tanggalin mo ang pressure na ito. Napansin niyo po, ang hiniling niya ay kalakasan para mapagtagumpayan niya ang problemang ito, pressure na ito, kalakasan para hindi siya mag-give up, hindi magpatuloy sa kalooban ng Panginoon. Amen? So, that's what we need. And the first move before anything else, let me remind you mga kapatid, is palaging
tumakbo ka sa Panginoon. Huwag ka tumakbo sa problema. Huwag ka tumakbo sa mga pressure. Ang tamang pagtakbo ay tumakbo ka sa presensya ng Diyos. Amen? Huwag kang mag-give up. Huwag kang tumakbo. Ayoko na. Magpatuloy sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Panginoon. Because ay tumakbo tayo sa Panginoon at humiling ng kalakasan na malampasan natin ito. Now, the third thing is perception. Perception, ibig sabihin po na napagtanto, na realize niya na parang may hindi tama dito. It's wisdom from the Lord na kailangan natin sa panahon ng mga problem at pressure na dumadating po sa ating buhay. So, sa muli po, na-failed ang mga kaaway ni Nehemiah para i-destroy siya. And sa muli, hindi sila sumuko. And same with our enemy, palagi siyang may ginagawang paraan para to deceive us and distract us in our walk with the Lord. And so ngayon, ang kanyang taktika ay bigyang kahihiyan si Nehemiah. So dito sa kwento natin, verse 10 to 14, nag-hire si Sanballat ng isang propeta. Pagpropeta, ito po ay nagpapahayag ng kalooban ng Diyos, ng salita ng Diyos. Pero ito po ay hireling, bayaran na propeta. And today, ganun, hanggang ngayon, there are many, we say, people, tinatawag ng mga tao sila, they are being deceived na sila ay man of God. But they don't see kung ano ang kanilang motibo talaga sa ministry. Like sa propetang ito, na siya ay just for the sake of money. Just for the sake of money. And wala talaga siyang pakialam sa tupa. At hindi talaga siya nagtuturo ng katotohanan o nagsasabi ng katotohanan. So, dito sa verses 10 to 14, sinabi niya, ito yung plano kasi ng kaaway, at ito yung sinadjust niya kay Nehemiah, itong hinire na propeta, na may, sabi niya kay Nehemiah, na may papatay sa iyo. So, dapat magtago ka sa templo. And kapag ginawa ito ni Nehemiah in Numbers 18 verse 7, sinabi doon na ang tanging papasok lamang sa templo ay ang priest. Okay? At si Nehemiah, hindi po siya priest. So, ginawa ito ni Uzziah, pinangunahan niyang gawain sa templo, pumasok siya sa templo, pinarusahan siya ng Diyos, nagalit sa kanyang Diyos. Okay? Napagtanto ni Nehemiah, you can look at later about sa hindi bawal lang hindi priest na pumasok, Numbers 18 verse 7, at saka about kay Uzziah sa 2 Chronicles chapter 26 verses 16 to 21. But sa story na pagpatuloy ni Nehemiah na ang payo ng propetang ito ay hindi mula sa Diyos. At napagtatun niya na binayaran lamang itong propeta na ito ni Tobiah at Sanballat para siya'y linlangin at para magkaroon ng mga grounds patungkol sa calling ni Nehemiah, sa leadership ni Nehemiah. Kung-questionin, dinabag niya ang salita ng Diyos, pumasok siya sa temple. And you know, we cannot blame others sa ating, Nehemiah cannot blame the prophet o yung si Sanballat, Tobiah. Ang responsable sa kanyang action ay mismo ang kanyang sarili. And so we need to be smart, we need to be wise sa ating desisyon na ginagawa natin. Hindi pwede palagi na i-blame natin ang ibang tao sa ginawa nating desisyon sa ating sarili. We are the one that is responsible sa ating sarili at hindi po ang ibang tao. When you face God, sasabihin mo ba sa Panginoon, Lord, kasi siya, Lord, kaya ako nagkasala, kasalanan niya, Lord. Do you think tatanggapin yan ng Panginoon? No. Ikaw ang responsable sa iyong sarili. Ikaw ang gumagawa ng desisyon. So, ngayon, dito, napagtanto ni Nehemiah, ito yung taktika ng kaaway, itong suggestion na magtago sa templo, bakit po? Dahil may alam siya sa salita ng Diyos. He has knowledge of the Word of God. Alam niyo po ba na ang salita ng Diyos, it makes us wise? Awit 119 verse 98, basahin ko po. Ito po yung sabi ni David. Awit 119 verse 8. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iwanan, huwag mo akong lilisanin. Now, malaking kaibahan verse 98. Mali ang nabasa ko. Verse 98. Kasama ko sa tuwina yung iyong kautusan, kaya ako'y dumulong ng higit pa sa kaaway. It makes me wise. Makes you wise kapag tayo po ay nagbabasa sa salita ng Diyos.
You know, we ask for wisdom sa lahat na kinakaharap natin ng mga problema at trials. And sometimes, ang Panginoon po ay nagbibigay ng wisdom kung anong desisyon na dapat mong gawin. Pero generally, para maging wise tayo sa bawat mga problema at pressure, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng gabay. Amen? Naalala niyo po si Jesus, di ba? Dahil ko pong ipalala. Alam ko pong alam niyo itong story nito. Si Jesus nang itinukso ng kaaway sa disyerto. Naalala niyo po sa Matthew, sa Gospel, sabi ni Satan, gawin mo itong bato na maging tinapay. Sabi ni Satan, magpahulog ka from the pinnacle of the temple. At sabi ni Satanas, worship me, yumukod ka sa akin, and I will give you lahat ng kaharian dito sa mundo. Anong palaging sagot ni Jesus? Nasusulat. Nasusulat, nasusulat. Because importante po ang salita ng Diyos para tayo po ay magwagi laban sa pag-atake ng kaaway sa ating buhay. Kung hindi po natin pinahalagaan ang salita ng Diyos, madali po tayong malilinlang at madidistract ng kaaway. Nakuha po natin? So, last point po, persistent. Ibig sabihin na persistent, nagpapatuloy. Hindi ka basta-basta na nag-give up. Verses 15 to 19, dito sa verses 15 to 19, so in spite ng opposition, nagpatuloy sila sa pagtatrabaho. And in 52 days, nakita niyo po sa chapter 6, verse 15, pagkaraan ng 52 araw na paggawa, natapos ang pader noong ika-25 araw ng ika-6 na buwan. So, sa loob ng 52 days, nagtrabaho sila, tatapos nila. So, nakumpleto na po ang trabaho nila. So, and then, yung completion of work ay nagkaroon ng impact po sa mga kaaway ng mga Hudyo ni Nehemiah. Tingnan niyo po sa verse 16. Nang mabalitaan ng aming mga kaaway sa mga bansang nakapaligid, natapos na ang aming trabaho, napahiya sila. Napag-isip-isip nilang ito'y nagawa namin dahil sa tulong ng aming Diyos. Now, they gave the credit sa Panginoon. Binigyan nila yung credit sa Diyos, hindi sa kanilang mga sarili. So, kapag mayroon po mga success sa ating buhay, kanino po mo binibigay ang credit sa sanlibutan? Palagi ang credit sa kanilang mga sarili. Yung credit palagi po sa kanilang pagsisikap, kanilang katalinuhan, kanilang mga effort. So, but for us as a Christian, lahat ng success na mayroon tayo tagumpay, ang binibigyan palagi natin dapat ng credit ay hindi ko po marinig, ang credit po ay sa Diyos. So, palagi po sa Diyos, tandaan po natin. So, yan po ang napansin natin sa salita ng Diyos. They gave credit sa Panginoon. Pero, this is the point po na nais ko pong makita ninyo. So, kailangan nyo pong malaman na may mga tao na hindi ka gusto. May mga tao na magpe-persecute sa'yo. May mga tao na they don't like you. They don't like you kasi may ginawa kang mali. They don't like you dahil nasa kalooban ka ng Diyos. Yun na yung nakapagtataka. Pag tama, nasa kalooban ka ng Diyos, yun yung mga tao na, may mga tao na ayaw na nandiyan ka sa tamang track. Di ba? Nasa kalooban ka ng Diyos. Pag mali, tinatawanan, sumasang-ayon. So, you have to know na may mga tao na gagamitin ng kaaway, even mismo ang kaaway, para lumabas ka sa kalooban ng Diyos. Kung hindi po tayo careful sa taktikang ito ng kaaway, ito po mangyayari sa atin. Lumalakad ka na ng labas sa kalooban ng Diyos. You will end up na hindi mo na ginagawa kung anong nais na ng Diyos na gawin mo sa iyong buhay. And mapapansin natin na ito, it's just a waste of time. Yung mga binabatong ng akusasyon, hindi binigyan ng time ni Nehemiah yung mga binabatong mga akusasyon. Hindi siya huminto sa paggawa. It's just a waste of time. Maraming nasasayang ng oras kung binibigyan natin ng panahon ng mga bagay na walang kwenta, na dapat sana ay ang Diyos ang nagtatanggol sa atin at hindi ang ating sarili, kasi mas maganda kung ang Diyos ang nagtatanggol sa atin. Amen? So, let God defend you. Alam mo hindi naman totoo yun. Alam mo, mga false accusation yun, mga galing sa mga critics kasi hindi ka nila gusto because they don't like what you're doing for the Lord. They oppose you. And remember, it's gonna happen anyway. Kahit yan ng buhay. Hindi mo sabi, Lord, pwede tanggalin mo lang ito ng mga
itong problems, pressures. Part po yan ng buhay. And what we need is kalakasan para malampasan natin, mapagtagumpayan, tulong mula sa Diyos para hindi tayo mag-give up, lumabas sa kalooban ng Diyos. And again, nice ko palalag, the enemy always trying to put you up or lumabas ka sa kalooban ng Panginoon. And don't give up, patuloy. Practical na aplikasyon, practical sa buhay, sa realidad. Perhaps sa family natin, may problema tayo sa kids natin, or whoever person na member ng family natin, don't give up. Be persistent. Don't give up. Patuloy na gawin natin ang kalooban ng Diyos. Patuloy na ipahayag natin, sabihin sa kanila kung ano ang kalooban ng Diyos. Kasi kapag nag-give up ka, mamimiss mo ang opportunity na gustong i-display ng Diyos sa buhay mo. Yung kapangyarihan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang dakilang pagkilos niya, ang kamanghang-manghang pagkilos niya. Don't give up. Amen? Don't give up. The Lord is telling you, don't give up. Even in marriages, minsan, mangyayari talaga, may problems, pressures sa relasyon. But don't give up on your marriages. Don't give up on your kids. Because again, ulitin ko, if you give up, you will miss the opportunity that God wants to display His might to your life. So, we must continue. Finish what God has called us to do. Amen? Don't give up. See, Paul, nang malapit na siya sa kanyang kamatayan, sabi niya, I have fought a good fight. I have finished the race. Hindi tayo dapat na magaling sa simula, and then sa kalagitnaan, hihinto, mag-give up. We are victorious. Amen? Our Lord is victorious. And He will give you strength para makapagpatuloy, para matapos natin ang race. So, maybe it's mga loved ones na ayaw talagang maniwala about the gospel. Don't give up. Continue to pray for them. Continue to share sa kanila. Don't give up. Don't give up sa iyong mga loved ones na malayo sa Panginoon. Patuloy po na ipaalala yung salita ng Diyos. Ibahagi yung salita ng Diyos. Patuloy niyo po na i-encourage sila. We must continue. We must be persistent despite of opposition. Amen? So let me conclude sa ating nakita ngayon dito sa chapter 6. So things we must do in order to not fall into the enemy's deception and distraction. Know your priority. And your priority is to seek first the kingdom of God and His righteousness. Una palagi ang Panginoon. Kapag hindi mo inuna ang Diyos sa buhay mo, ako, magiging miserable ang buhay mo. Mas lalong bibigat ang problema kapag hindi una ang Panginoon sa buhay po natin. Pangalawa, yung first move palagi, pag may mga problema, pressures, prayer. Kaya nga po, not just sa personal natin ng mga private prayer, we pray every Wednesday, may mga group, may mga meeting tayo, and sa iba pang mga fellowship, where we pray for one another because ang panalangin po ay nag-i-encourage din sa atin, nagpapalakas at ang salita ng Diyos. So, first move always, pag may problema at pressure, may opposition is pananalangin. Run to God. Palagi kang tumakbo sa Diyos. Hindi yung tatakbo ka sa isang tao. The only person na maaasahan mo sa lahat ng sitwasyon ay ang Panginoon. Amen? Hindi kailanman nabibigon tayo ng Diyos. So, takbo po tayo kaagad sa Panginoon. Pag may problema, may pressure, takbo ka sa Kanya. At ang Panginoon po ay matatakbuhan natin. Palagi po siyang makikinig sa atin at kikilos sa ating buhay. Know God's Word. We need wisdom palagi. Palagi po natin hilingin sa Diyos, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Paano harapin ang mga problema, pressure. But of course, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng gabay para maging matalino tayo, maging wise kung paano natin harapin ang mga problema at mga pressure sa buhay. And lastly, continue. Don't give up. Huwag kang sumuko. Let me encourage you, mga kapatid, as the Lord encouraged me as well, because hindi ako magsasalita dito para sa inyo na makapag-share lamang. Lugi daw ako. So, before I share this word, importante muna na ang Panginoon in my private time na siya mismo mag-encourage akong unang-unang makabenepisyo. Amen? So here's the word sa Panginoon. Continue. Huwag kang sumuko. Patuloy sa kalooban ng Diyos. Patuloy po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Amen?